Bagaman hindi madaling ihayag ang katotohanan ng salita ng Diyos, lalo na pagka medyo controversial. Kasi nga po, gaya ng ating paksa nung nakaraan about sa rapture, no? Sa matagal nating pinaniwalaan na ito ay future, hindi po madaling tanggapin agad ito. Marami pang mga controversial na katuruan. Pero ang mahalaga ay ang atin pong laging pinagsasaligan ay ang salita ng Diyos. At ang Bible na rin ang siyang lubusang nagpapaunawa po nito sa atin. Kagaya nung malimit natin pong sabihin, doon po tayo humuhugot, doon sa instruction din ng scripture, yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 13, which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. So, napakaselan po na dapat talaga ay dahil nga po ang salita ng Diyos ay spiritual, ang makapag-i-interpret po nito ay ang Espiritu ng Diyos. At ang pinaka-tools talaga natin ay ang Bible, ang Scripture. Kasi kagaya nung ating napaksa nung nakaraan, no, na yung Espiritu o Spirit, yung small letter S, ito po ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. At ang pinaghugutan nga natin ay yung John 6:63. Yung sinasabi ni Jesus na, "It is the Spirit that quickeneth, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. The flesh profiteth nothing," di ba? So yung spirit or spiritual things ay word of God. Wala po yung pagkakaiba na dahil sa John chapter 1 verse 1 up to 14, ipinapakita doon na yung sinasabi, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." So yung word doon ay yung capital W. At yan po ay ang ating Panginoong Hesukristo, di ba? And then sabi ng verse 14, "And the Word became flesh." Ito raw word na to ay naging flesh as in Jesus, no? Naging flesh. Tapos itong capital W, ang may sabi doon sa John 6:63 ay, "It is the Spirit that quickeneth." Di ba? Kasi ang importante po rito, para makita natin yung kahalagahan ng sinasabi ng 1 Corinthians 2:13, comparing spiritual things with spiritual. Sabi diyan, ito yung nagbibigay ng buhay, di ba? It is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. Hindi ito nakapokus sa laman, kung hindi ito ay sa spirit, sa spiritual. "The word that I speak unto you," sabi nung capital W, the word, small letter S, "that I speak unto you, they are spirit that gives life and they are life." Di ba? So, ang capital W, ang kanyang tools para sa atin, para magbigay ng buhay doon sa ating espiritu na dating patay, para ma-born in the spirit, malino po na yung kanyang salita, lalo na about doon kung bakit siya naging flesh. So pag maliwanag po sa atin yung gospel of Christ, ay lahat ng purpose ng ginawa ng Panginoon, nakukuha natin ng maliwanag. Na yung ba't siya kinakailangan maging flesh? Dahil pagdating doon sa cross, about doon sa gospel, yung pinag-aralan natin na kahinaan ng tao, yung sinasabi doon sa Romans 8:3, "For what the law could not do, that it was weak to the flesh, God," yun daw hindi magawa ng kautusan dahil merong kahinaan ang laman ng tao. Anong ginawa? God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. No? Ang sinful flesh nasa lahat ng tao. Pero si Jesus, ang sabi ng 2 Corinthians 5:21, "He who knew no sin," sa flesh ni Jesus, doon sa cross, noong una, wala siyang sin in the flesh. Napag-aralan natin na siya isinilang ng isang virgin. Unlike sa lahat ng tao na isinilang through sa natural na proseso, sa pamamagitan ng mga magulang ay nagkaroon ng binhi doon sa sinapupunan ng babae. Pero sabi ng Psalms 51:5, ang tao, sabi ni David, na nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay ipinaglihi na siya sa kasalanan. Unlike kay Jesus na nabuo sa sinapupunan ni Mary na walang nangyaring natural kung hindi through the Holy Spirit, kaya siya walang kasalanan. Kaya yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:21, "He who knew no sin became sin." Pagdating sa krus ay yung kasalanan ng sangkatauhan, kasi meron silang sin in the flesh na pinag-aralan natin yan sa Romans 7, di ba? 17-19, na ang problema ng tao ay meron siyang sin in the flesh. Bagaman yung law is spiritual, the law is good, the law is just, the law is righteous, pero ang sabi ni Paul, "But I am carnal," ako'y makalaman. At yun ang against, itong flesh ay against sa law. Kaya ang sabi ng Romans 8:13, "For what the law could not do," yung hindi magawa ng kautusan, "that it was weak through the flesh," dahil
mayroong kahinaan sa laman ng tao. Yung law hindi matupad. The law is good, the law is just, pero hindi matupad dahil ang problema ng tao, mayroong siyang sin in the flesh. Sinolve ni Jesus, sabi doon sa Romans 8:3, God sending His own Son in the likeness, doon siya naging makasalanang laman. Saan yun ang makasalanang salarin? Yun yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:21 na, He who knew no sin. Isinilang siyang walang kasalanan. Pero doon sa cross, became sin. He who knew no sin became sin. Siya'y naging makasalanang laman. Kasi nga, nirepresent niya yung lahat ng kasalanan ng tao doon sa krus. Okay. Kaya yung purpose kung bakit siya nagkatawang laman, magiging maliwanag na sa ating isipan. But siya sabi ng John 1:14, and the Word, yung capital W, became flesh. The Word became flesh. Walang kasalanan yung kanyang flesh dahil virgin birth siya, unlike sa lahat ng tao. Yun pala ang purpose, pagdating sa cross, magiging makasalanang salarin yung kanyang laman. Kukuhanin niya yung naging dahilan kung bakit ang tao ay hindi makasunod sa kautusan. Walang makakasunod, di ba? Walang matuwid, wala kahit isa. Sabi ng Bible, lahat ay makasalanan. Kay mabait, kahit ano bang level ng kanyang ugali, lahat ay bagsak dahil ang purpose ng law, una sa mga Hudyo, is perfect nila yung law. Yung sinasabi dun sa James chapter 2, verse 10, whosoever shall keep the whole law, but offended in one point, he is guilty of all. Kasi ang proseso ng law, hindi yung pwedeng mabait ka. No? Pag hindi mo siya nasunod ng 100%, bagsak ka na sa lahat. Sabi ng offended in one point, he is guilty of all. Alam naman natin, hindi lamang yung 10 Commandments ang law. Umabot yun ng 613, Old Covenant Law of Moises. Ang sa atin kasing kautusan, yung Romans 2:14 and 15, yung conscience. Hindi nakasulat sa letra, sa titik na kagaya ng Old Covenant Law of Moises, pero sa ating budhi ay meron tayong kautusan. Di ba? Saan ang galing yun? Doon sa Genesis, nung bumagsak si Eva at si Adan, lahat ay naghari ang kamatayan. Okay, alam niyo kung bakit napakahalaga nung maging maliwanag muna yung gospel? Para yung resurrection, yung circumcision of sin, yung rapture, yung mga controversial na topic, madali nating maintindihan. Kasi hindi nila ito matatanggap. Hindi nila ito matatanggap kasi kagaya nga nung una, ang inaalala ko, maraming hindi agad matatanggap at baka umalis. Meron nga nag-testimony, si sister, sabi niya, plano na nilang umalis noon kasi nabigla sila, nagulat sila. Ngayon, iniisip ko naman kung hindi ito talaga ituturo, lalo nang hindi ito mauunawaan. Nasa sa tao lang ito kung talagang gusto niyang masiyasat ng husto. Pero ang pinakasusi talaga itong gospel, the gospel of Christ. Kaya sabi ng Romans 16:25, ito ang makapagpapatibay sa inyo. Kasi ito yung pinakasusi para madali mong maunawaan na yung mga ating kinatatakutan noong araw, yung pala ay naganap na hindi natin dapat katakutan. Okay, nung last time, pinag-aralan natin yung about sa rapture. At ang pinaka-verse na ginagamit dyan, yung 1 Thessalonians 2:14, pinaksa natin. At ang susi doon, kasi nga, yung clouds, doon nagmamanifest yung glory ng Diyos. Sa Old Scripture, ang daming verses, hindi ko lang maisa-isa sa inyo, nagpapatunay na every time na ang Panginoon ay nagmamanifest sa kanyang bayang Israel ay in the clouds. At ang meeting place palagi doon ay tabernacle. Kaya doon sa Exodus, napakalinaw na doon sa Exodus chapter 40 verse 33 to 35 na after na ma-finish ni Moises, yung sa kanya ay itinuro kung paano gagawin yung tabernacle. Nung matapos na niya yung tabernacle, ang sabi doon sa verse 33, at kanyang inilagay ang looban sa palibot ng tabernakulo at ng dambana at iniayos ang tabing ng pintuang daan ng looban. Gayon tinapos ni Moises ang gawain, yung tukol sa paggawa sa tabernacle. At nung natapos niya, sabi ng verse 34, nang magkagayon, tinakpan ng ulap. Nung natapos yan ni Moises, ano sabi doon sa verse 34? Then a cloud covered yung clouds. Kinovered yung templo, yung tabernacle. Then a cloud covered the tent of the congregation. And the glory of the Lord filled the tabernacle. Pinuno ng kaluwalhatian, ng presence ng Diyos through the clouds, sa pamamagitan ng clouds, yung buong tabernakulo after na ma-finish ni Moises yung tabernacle. At ang sabi nga doon, sabi verse 35, and Moses was not able to enter into the tent of the congregation because the cloud abode thereon and the glory of the Lord filled the tabernacle. At si Moises ay hindi makapasok doon sa tabernakulo kasi andun yung glory. Kasi yung laman
nung tao hindi tatagal doon sa glory nung napuspos doon yung napuno yung tabernacle o tabernakulo. So ano yung picture noon? So gagamitin natin dito Hebrew chapter 8 verse 5 na yung lahat ng nangyayari doon sa Old Covenant, Old Temple, Old Tabernacle ay shadow, anino. 'Di ba? Sabi ng Romans chapter 8 verse 5. Sabi doon, naglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. Gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyo ipinakita sa iyo sa bundok. Diba? Ibig sabihin, yun daw ay anyo, shadow. Pag shadow, hindi yun talaga ang katotohanan. Ang substance is yung palang gagawin ni Jesus sa New Covenant. Okay, pagdating naman kay Jesus, ipinapahayag na antimano sa Old Covenant na darating ang panahon na dahil ang Diyos ay hindi talaga nananahan sa templong gawa ng tao o kamay ng tao. So, sinabi ni Jesus doon sa John chapter 14, verse 1 to 3, dahil si Jesus yung tipo o substance ni Moises. Si Moises ay shadow sa Old Covenant ni Jesus. Si Moises ay gumawa ng tabernacle, si Jesus din ay gagawa ng temple made without hands. Hindi gawa ng kamay ng tao. So spiritual po yung gagawing templo o tabernacle ni Jesus. Ano sabi niya pangako niya sa John 14, 1 to 3? Huwag magulumihan na ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Bakit? Dahil sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. In my Father's house are many mansions. Sabi doon, kung gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. So, ibig sabihin, ipinapangako ni Jesus, una doon sa mga first century believers, sa mga alagad niya, na huwag kayong magulumihanan, huwag kayong malungkot dahil sobrang persecution sa kanilang that time. Grabe yung kapighatian na dinadanas nila. Sila ay sinisiil ng mga religious leaders. Parang api-apihan sila. Sila ay followers ni Jesus Christ. Tapos, ba't ganun ang buhay nila? So sabi ni Jesus, huwag magulumihan na ng inyong mga puso. Sa bahay ng aking ama maraming tahanan. Ako'y paroroon at ipaghahanda ko kayo. Paano nyo ginawa yon? Sa pamamagitan ng krus, doon niya unti-unting tinarbaho ang paggawa doon sa pangako niya. Dahil nung siya'y namatay, kinuha niya ang kasalanan ng lahat. Pagkatapos, siya'y umakyat sa langit. Diba? Nung siya'y bumalik, nung siya'y nabuhay na maguli, doon na niya sinimulan ipamalas at yung kanyang ipinangako na babalik siya para ipaghanda sila ng dakong kalalagyan. At ang completion noon ay nung AD 70. Okay? Na nung bumagsak yung Old Covenant system, dahil yung Old Covenant Law of Moises, yung Old Covenant Law system, ang sabi ng Hebrew 8:13, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan. Dito, sinimulan na niyang, pagkatapos niyang mamatay sa cross at siya'y nabuhay na maguli, dito sinimulan na ang sinasabi na bagong tipan, New Covenant. Kaya lang, existing pa yung templo, yung Old Covenant Law system, kinakailangan ito ay mawasak. Kaya sabi nung Hebrew 8:13, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ito na yung bagong tipan, naluluma na raw yung, at tumatanda na yung old, yung luma, yung unang tipan. Isang bagong tipan ay linuma niya ang una, yung Old Covenant. Datapot ang nagiging luma, dito nagiging luma na, ay malapit ng lumipas. Is now ready to vanish away. In their time, ready na, malapit ng bumagsak. It took 40 years. From AD 30 to AD 70, bumagsak yung templo with historical support. Ang tawag po dyan, external evidence. Ebidensya nung sinasabi sa hula, yun ang internal evidence. Pag sinabing internal, nasa kasulatan. Nasabi ni Jesus doon sa Matthew 24, walang bato sa ibabaw ng batong yun. Tinuturo niya yung templo, di ba? Na hindi ibabagsak. Di ba? Sinabi niya yun sa kanyang mga alagad bago pa siya ipako sa krus. And then, nung siya napako nga sa krus at namatay at nabuhay na maguli, it took 40 years tapos naganap yung pagbagsak ng templo. AD 70, yun po yung historical support na naganap po yung natapos na yung Old Covenant Law System. Anong makikita nating kagandahan doon? Yung lumang tabernakulo napalis na. Yun yung shadow. Diba? Shadow to, shadow. After na finish ni Moises, tabernacle, bumaba yung clouds. Dito naman,
After na finish, nung sumigaw si Jesus na, it is finished. Kasamang niyang tinapos na yung lumang tipan, lumang templo, at binild naman niya, dito nagpasimula, i-build niya, yung pinangako niya sa mga alagad na, in my Father's house are many mansion. Sino yung mansion na yon? Yung mga mananampalataya. Kaya tayo, bilang body of Christ, at sasabi ng Korinto, tayo rin ang templo ng Espiritu ng Diyos. Tayo din ang house of God, living stones, di ba? Mga batong buhay na nag-form ng building ng tabernakulo ng Diyos. Kaya ito yung kakumpletuhan. Nung tinapos ni Jesus yung paggawa, nabuo na ngayon yung new tabernacle, the new temple. So yun ang kagandahan nung naintindihan mo tong ebanghelyo, yung finished work. Doon nagpasimula kung papaanong bumaba yung clouds, tayo din, sabi ng Romans 8:29, ay glorified na yung mga mananampalataya. Bakit na-glorified? Kasi yung kaluwalhatian at presence ng Diyos, bilang tayo ang templo, kagaya sa Old Covenant shadow, ay tayo ngayon yung pinananahanan ng glory ng Diyos. Nakuha niyo ba? Ano sabi ng Romans 8:30? Sapagkat yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman. At ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, justified. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Pag binasa mo yan sa King James Version, and whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. Past tense na yan. Bakit? Kasi yung presence, yung clouds. So lahat ng believers, yung kanilang espiritu, nasa clouds. Kasi nananahan na yung presence, yung glory ng Diyos sa mga mananampalataya. Kasi tayo yung templo. Tayo yung new tabernacle, spiritual temple, spiritual house of God. So yung Old Covenant is shadow, yung New Covenant is substance. Kaya lang spiritual. Ito ay physical, ito ay spiritual. Saan nangyayari? In our spirit. Hindi mo nakikita, pero pinaniniwalaan mo kung ano yung bisa nung ginawa ni Jesus sa krus. Amen po ba? Malinaw po yan eh. Kaya nga lang, pag talagang hindi mo naintindihan yung gospel, wala kang background sa kagandahan ng ginawa. Kasi nga, napaka-importante ng inward and outward man. Ano yung binigyan buhay? Yung espiritu ng tao. Kaya, ito nga nagiging problema. Kung si Jesus yung capital W, sabi ni Jesus, sabi ng capital W, ako'y naparito hindi para humatol. Pero ano sabi niya? But the word. Pero yung salita. So, ano yung salita? Small W. Ito. Galing doon sa capital W. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo, ito ang hahatol sa inyo. So, anong ibig sabihin? Pag ni-reject mo yung small w na galing kay Jesus, yung sinabi doon sa John 6:63, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Dahil yun ang nagbibigay ng buhay. Yung small w na galing doon sa capital W, si Jesus yung capital W. Oo, sinabi ni Jesus na ako'y naparito hindi para humatol, pero ang hahatol, yung mga salita. Pag ni-reject mo to, ni-reject mo rin yung capital W. Doon maraming nagkakaroon ng kamalian. Kahit pa sabihin mong mahal ko si Jesus, nananampalataya ko si Jesus, Jesus, tinatanggap kita. Pero nire-reject mo yung kanyang salita. Wala kang gana sa kanyang salita. Hindi mo ina-appreciate yung kanyang. Pero even na sa puso mo, naniniwala ka kay Jesus, pero wala kang panahon at pahalaga doon sa kanyang small W spirit, yun yung spiritual, yun yung spirit, ay ni-reject mo na rin tong capital W, si Jesus. Yun ang hindi naiintindihan ng marami. Ang relihiyon, basta maniwala ka kay Jesus, manalangin ka, magpakabait ka. Pero kung hindi mo binibigyan ng mataas na authority, yun po yung danger. Sinasabi natin, ayaw nating humatol, pero merong danger dyan. No? Kasi dapat talagang binibigyan natin po ng authority ang scripture, ang kasulatan. Kaya sabi ko nga, malaking katanungan nga. Ikaw ba'y talagang born again? Kaya tama yung sinasabi ng Romans eh. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. O baka kayo itinakwil. Diba? Merong danger. Comparing spiritual things with spiritual. Kaya the Bible interpret itself. Sapat po ang Bible kung talagang interesado ang isang tao, kung talagang binibigay niya ng authority ang scripture, kompleto yan. Siya rin ang mag-i-interpret at magpapaunawa doon sa mga bagay na mahirap maintindihan. Ang sabi ko nga last Sunday, kung ikaw ay hindi pamilyar sa isang lugar, first time mo lang nakapunta, pagbalik mo, hindi mo maliligaw-ligaw ka pa, hindi mo matanda. Maliban kung meron kang Waze, di ba? Kung ang Waze mo yung Bible sa spiritual.
journey ng natin. Ngayon, pag pabalik-balik ka na doon sa lugar na yon, siguro kabisado mo na hindi ka na maliligaw. Parang ganyan din ang Bible. Pag hindi natin ginawang pamilyar sa atin ang salita ng Diyos at wala tayong tiyaga, katamarin kang ayoko, naliligaw ako doon. Lalo na, meron kasi mga lugar na madaling puntahan, may madaling tandaan. Pero meron mga lugar, lalo na yung mga loob ng subdivision, hindi madaling tandaan kasi marami mga pasikot-sikot. Merong mga topic na mahahalaga sa Bible, hindi madaling maunawaan. Pero once na naging familiar sa iyo ang lengguwahe ng Bible, kasi ang mga sinasaalang-alang mo dyan ay yung sino yung nagsasalita, who is the speaker, to whom it was addressed, kanino ito naka-address, at saka anong time. Kaya importante yung historical background. Anong panahon? Ano yung circumstansya that time? Anong mga tradition that time? Kasi hindi mo pwedeng i-adapt yung lengguwahe ng panahon nila sa panahon natin. Doon nagkakaroon ng malaking error. Kaya pag hindi na tayo nagbigay ng pahalaga talaga sa pag-aaral at pagsasaliksik at nakakatamad dyan, sasakit lang ang ulo ko dyan. Sabi ko, yan yung pinaka-challenge ng pananampalataya. Parang ito yung pinaka-testing. If a man loves me, he will keep my words. Kasi sabi ni Jesus, the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. It is the spirit that quickeneth. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng buhay. Saan? Sa yung inward man, para maunawaan mo yung mga spiritual things. Pero kung wala kang panahon yan, kahit pa naniniwala ka sa Diyos, kahit pa palagi kang present para sumimba, pero ang sistema mo ay manatiling parang religious system or mindset, kailangan magkaroon ng breakthrough. At ang breakthrough nga po is pag binigyan mo talaga ng authority si Jesus through sa kanyang mga salita about sa siya yung katuparan ng hula mula sa lumang tipan hanggang sa pagdating niya. Kaya yung pagdating niya, yun na yung huling panahon. Ang dami naman talata. Hindi ko lang po maisa-isa. So binigyan ko kayo ng background doon sa sinasabi na nung panahon nila, yung sinasabi sa 1 Thessalonians 4:16-17, di ba sabi doon, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, yung trumpet, with the voice of the archangel, and with the trump of God, yung pakakak. And the dead in Christ shall rise first. Yung mga namatay o natutulog kay Kristo ay unang bubuhayin. Unang-una yan, yung mga Old Covenant believer, sina Abraham, kasi yung mga Old Covenant believer na nababasa natin sa Bible, sa Lumang Tipan, hindi pa sila nabubuhay na maguli. Inaantay pa nila si Jesus kasi si Jesus lang siya talaga ang pagkabuhay na maguli. Diba? So sila yung unang bubuhayin at saka yung mga believer that time. Yun yung kanilang inaantay. Kaya sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonica, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. So yung resurrection, naganap yan. Hindi yan future. Ano yung nag-resurrect sa kanila? Yung tulog nilang espiritu. Tulog kasi inaantay lang nila yung pagdating ng Panginoong Jesucristo kasi siya yung pagkabuhay na mag-uli. Ano sabi ng verse 17? Then we, which are alive. Sino nagsasalita? Si Apostol Pablo. Sino ang kausap? Yung mga believers that time. Hindi naman tayo kasama dun eh. Then we, which are alive. Kasi inaantay nila yung manifestation ng kakumpletuhan ng ginawa ni Jesus kasi nga nakatayo pa yung templo. Kailangan ito ay bumagsak. Ito'y naluluma na and ready to vanish away. Ang sabi ng Romans 8:13. Inaantay nila yan. Kasi habang nakatayo yan, yung isipan na una ng mga Hebreo that time ay yun ang pumipigil para hindi makita na ang pinaka-final offering, sacrifice, ay hindi na yung mga hayop na ino-offer dito, kung hindi yung ginawa ni Kristo, yung sakripisyo ni Kristo. Kaya nung nawasak yan, ang final offering na lamang, hindi na sila makakapag-offering dyan. Wasak na yan eh. Diba? At wala na rin yung mga nagbi-minister, yung mga priest, high priest, mga Pharisees, yung mga opisyales, yung mga principalities ng Old Covenant Law of Moses. Diba? Kaya sa pag-aaral natin noong nakaraan, sila din yung kaaway na namatay at tinapos. Namatay ba ang kaaway? Yes, tinapos. Kaya napakalinaw yung sinasabi dito na, then we which are alive and remain shall be caught up together. Ano ba yung caught up together? Literal ba yon? Hindi. Yung kanilang espiritu ang ibig sabihin doon. With them in the clouds. Pag sinabing with them in the clouds, papasok sila sa kaluwalhatian ng Diyos kasi sila mga believer, mag-resurrect yung mga Old Covenant believers at pati yung mga nabubuhay that time, papasok doon sa glory dahil sila ngayon magiging unang bunga ng pagkabuhay na mag-uli na kasama si Kristo
Yung sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 5 and 6. Pansinin niyo po ito. Even when we were dead in sins. Noong tayo na patay sa ating mga kasalanan. Anong patay sa kanila? Yung kanilang espiritu. Had quickened us together with Christ. Ay binuhay na maguling kasama ni Kristo. And then ano sabi ng verse 6? And had raised us up together. Ayan. And had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Pag pinokus mo yung ating mga isipan dyan sa kanyang talatang sinabi dyan ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya at that time, na dahil daw sa ginawa ni Kristo Jesus, na dati sila daw ay patay sa kasalanan, sinong patay? Yung espiritu nila. Kasi buhay sila physically. Ay binuhay tayong kasama ni Kristo. Anong binuhay? Yung inward man, yung espiritu na dating patay. Mula kay Adam and Eve, namatay sa kasalanan, nung dumating yung law of Moises, lahat sila pinagharian ng kamatayan kasi lahat sila nagkasala, for the wages of sin is death. So ngayon, nung natapos ni Jesus, yung katubusan doon sa krus, yung lahat ng mga mananampalataya, binuhay na maguli kasama ni Kristo. Ano yon? Yung inward man, yung espiritu. And had raised us up together. Ano yung na-raise us up together? Yung kanilang espiritu. Hindi yung physical. And had raised us up together and made us sit at pinaupo ng kasama ni Kristo Jesus sa kanan ng Ama. Puro past tense na po kasi ito. So yan po yung rapture. At sabi ko nga, sa ating panahon naman, every time na mayroong tatanggap kay Jesus at nanampalataya sa gospel, yung kanyang inward man, yung kanyang espiritu, yun po'y papasok agad doon sa glory o doon sa presence ng Diyos. Doon sa kingdom. Yung sinasabi sa Colossians chapter 1, verse 13. Tingnan natin. Who had delivered us, saan daw tayo iniligtas? From the power of darkness. Ano yung darkness? Kasalanan. Yung gawa ng kaaway. And had translated us, saan? Into the kingdom of His dear Son. Translated na yung espiritu ng believer. In their time, translated na. Raised up na nga eh. At sa ating panahon ngayon, sa isang kisap mata, di ba sabi, sa isang kisap mata, ginagamit yung mga word na yon. Once na merong sumampalataya, andun na agad yung kanyang espiritu. Doon sa translated na sa kaharian ng kanyang anak. Yun ang sinasabi ng scripture. So, hindi na po yung physical nating inaantay na tataas yung ating physical. Maiiwan ng mga damit, mga sing-sing, mga hikaw, yung pinapakita sa atin nung araw. Hinahirap tanggapin ito. Siguro may mga nakakanood nito, ay, hindi ganyan. Kaya sabi ko nga, ang pinakasusi po, yung gospel of Christ. Yan ang pinakasusi. Pag naintindihan natin na yung gospel of Christ, nakapokus yan sa ating espiritu dahil ang dapat ma-born again ay yung espiritu. Born in the spirit. Dahil yung lahat ng espiritu ng tao, namatay mula sa pagbagsak ni Adam nung kinain nila yung knowledge of good and evil. Naghari sa buong sangkatauhan ang kamatayan. Yun yung first death. Spiritual po yung first death. Nung araw kasi, itinuturo namin na ang second death ay yung hellfire. No. Ang second death sa isang unbeliever po yon. Magkakaroon ka ng pangalawang kamatayan pag hindi ka na born again, yung espiritu mo na nanatiling patay. Bakit? Kasi patay mula kay Adam and Eve, naghari ang kamatayan, spiritual. Kaya pag physical yung kamatayan ni Eva at Adam, confusing, di ba? Mamamali ka na. Nung araw, yun ang turo po namin, na ang kamatayan ng nangyari kay Eva at kay Adam ay physical. So, malaking error po yun. Ngayon, bakit nagiging maliwanag sa atin? Bakit? Ang dahilan kung bakit si Jesus ay bumaba ay para ma-born again. Ma-born in the Spirit. Una ang mga Hudyo. Dahil ang Espiritu ang namatay. Doon pa lang, hindi ka na maliligaw. Hindi physical. Ano yung second death na sinasabi doon sa Matthew na yung nga yung dagat-dagatang apoy, isang ikalawang kamatayan. Physical death yun para sa kanila. Milyon ang namatay nung nag-apoy ang Jerusalem. Diba? Napagkaroon na tayo ng mga background. Ang problema po sa ibang mga tao, pagka walang alam sa mga na pagpasadahan natin ng mga talata, napakahirap tanggapin. Pero pag meron kang background o narinig mo na yun ay nanggaling doon sa Jeremiah, diba? Na sinabi ng Diyos na yung ginawa nila, yung pagsunog doon sa kanilang mga anak na inihandog kay Molok, na naghahandog sila kay Molok at inaapuyan yung kanilang mga bata. Ang sabi ng Diyos ay kay Jeremiah ay, ni hindi sumagi sa isipan ko yan. Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo, yan ang mangyayari sa kanila. Kanino yon? Sa mga taga-Israel, especially doon sa Jerusalem. So yun po, kailangan nagkaroon tayo ng mga ganong pagkaunawa. Ngayon ay para sa kanila. Kaya pag binasa mo yung Matthew 23, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo,
kayong mga lahi ng ulupong, you ye generation of vipers. Meron silang lahi ng mga ahas. Pag sinabi kasing ulupong, evil, devil, ano ginawa nila? Ano kasalanan nila? Pag binasa mo yung Matthew 23, pinapatay nila yung mga sinusugong propeta ng Diyos. Di nila pinaniniwalaan, di ba? Hanggang sa kahuli-hulihang isinugo ng Panginoon sa kanila ay ang Panginoong Jesucristo. Anong ginawa nila? Pinapatay din nila. Hindi naman tayo kasama doon. Hindi naman tayo guilty doon. Sila po yun. Ano mangyayari sa kanila? Yun nga, yung wrath of God, yung puot at galit ng Diyos ay daranasin nila. So, malinaw po yan. Itong mga controversial na to, hindi madaling matanggap. Pero once na matyaga kang nag-aaral at nakikinig ng salita ng Diyos, the Bible interpret itself. Mauunawaan natin ng lubusan. Okay. So, yung rapture, hindi na natin inaantay. Wala na tayong dapat katakutan doon. Naalala ko nung araw, mayroon pa nga nananaginip. Sabi, nananaginip ako, nag-rapture na daw. Nagtaasa na yung mga kasama ko. Ako, hindi ako tumataas. Bakit? Ba't hindi ka tumaas? Nakita ko doon pala sa bulsa ko, may pitsa ng madyong. Dahil doon sa pitsa ng madyong, hindi siya na-rapture. Kasi yun yung matagal nating pinaniwala. Pag binasa niyo yung history, galing po yan si Margaret MacDonald noong AD 1500 ba? Nagkasakit. Missionary po yun, nagkasakit. Pagkatapos, alam nyo, pag may sakit, nagkaroon ng hallucination na mangyayari daw yung rapture. At ito po ay, noon pa yun, itinuturo pa ito sa atin noon ni kay Bishop Paul, tinuturo na ito Yung kay Pastor A, yung Margaret Thatcher, si Darby, si Irving, inadapt nila yan. Tapos lalo na yung Scofield Bible, in-record nila yan at sikat na sikat yung Scofield Bible na ina-influensya naman niya ni yung Zionism. So, napaka-importante po nung tayo ay kahit paano nagbabasa, nagre-research para lalong makita natin na bakit natin tatanggapin yung mga ganong version samantalang nagiging against talaga yon sa sinasabi ng scripture. Okay, so yun po. Napakahalaga na tayo po ay isinilang sa Espiritu, maliwanag sa atin, at ang binigyang pahalaga ng Diyos ay yung ating namatay na Espiritu, dapat ay nabuhay. So yung resurrection, naganap na po yun. Nabuhay na mag-uli na yung ating Espiritu, at pagkatapos nun, ano mangyayari? Abolish na yung death. Maiintindihan mo na yung tinapos na ni Jesus dito yung kamatayan. Spiritual death. Yung sinasabi ng 2 Timothy 1:9 and 10, who had saved us at tumawag sa atin with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, na binigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So, tayong mga mananampalataya, ang pagtawag sa atin at maging yung mga, lahat naman tayo manggagawa ang pagtawag sa atin mula sa gospel. Sabi ng verse 10, but is now made manifest, ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan. Anong kamatayan yun? Spiritual. Kasi nga, ang purpose ni Jesus ay, una sa mga Hudyo, yung kalalagayan nilang patay, kamatayang spiritual, ay mapalaya sila doon at mailigtas. Sabi doon, at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Di ba na ganun ka-importante itong gospel? Mahalin natin ito, i-treasure natin ito, at dapat ma-master natin ito. Pag sinabing ma-master, kabisado mo. Hindi ka maliligaw. Pag dito maliwanag sa iyo ang gospel, di ba sabi ko 2 Corinthians 4:3, if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Kung ang aming ebanghelyo, sabi ni Pablo, ay may talukbong, hindi maliwanag, ay may talukbong ito sa mga napapahamak. Diba may danger? Kaya alam niyo po, pag ako po yung nagsishare ng gospel, nililinaw ko yung inward at saka yung outward man. Kasi maraming mga tao, lalo na tayo nung unang panahon, nung pasimula, akala natin yung kaligtasan, nakapokus doon sa physical. At ang bubuhayin, physical. Outward man ito Yung inward man, yung ating espiritu, yun ang binuhay ng Diyos kasi doon kumukonek ang kanyang salita, yung kanyang instruction. Diba? Yung faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. Saan? Sa ating isipan. Yun ang pinaka-factor ng ating espiritu, yung ating inward man. Na dapat yun ay lumago, tumibay, at yun ay doon yun nabuhay, na maguli. Doon yun na born in the spirit. Kaya tama yung yung Peter, na isinilang kayo hindi sa binhing may kasiraan, kung hindi sa binhing walang kasiraan ang salita ng Diyos na buhay. At nananatili magpakailanman. Di ba ganun kahalaga yung salita ng Ebanghelyo? Dito tayo tinawag. Ito yung espiritong nagbibigay ng buhay. Kaya ngayon, ang topic natin,
wala na yung power yung death. No? Wala na, na-abolish na yung death, yung sinasabi ng 2 Timothy 1:10. Ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas doon sa krus, na siyang nag-alis ng kamatayan. Kaya, ang mga mananampalataya, meron na silang eternal life. Hindi na mamamatay. Immortal na yung kanilang inward man. Okay, bagaman darating pa yung physical death, yun yung sa mga mananampalataya, iisa na lang ang kamatayan. Bakit? Kasi yung kanilang dating espiritu, nabuhay na mag-uli na born in the spirit na. Unawain nyo magaling ha. Ang totoong na born again, isinilang na muli sa pamamagitan lamang ng ebanghelyo. Sabi ng 1 Corinthians ba o 2 Corinthians 4:15 ba? Sapagkat bagaman nagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, wala nga kayong maraming mga ama sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng ebanghelyo. Bakit ang lakas ng loob ni Pablo na sinabi niya dyan na ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng ebanghelyo? Kaninong ebanghelyo? Yung mystery na inireveal kay Pablo. Yung Gospel of Christ. Ano yung Gospel of Christ? Yun yung naghayag kung ano yung detalye noong kanyang pagkapako, pagkamatay, at pagkalibing. Nasaan nakapokus yun? Sa inward man. Na yung dating patay na inward man o espiritu ng tao, dapat maborn in the spirit, mabuhay na maguli, kailangan mapakinggan niya yung ebanghelyo. Maliwanag sa kanya. Okay? Ngayon, ano pa yung patunay? Ephesians 1:13. So para malinaw po na wala na, dadaig na po yung kamatayan. Nasa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan. Dapat ba mapakinggan yung aral ng katotohanan? Yes. Ano yung aral ng katotohanan? Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ano yung ebanghelyo ng kaligtasan? Kaligtasan saan? Sa kamatayang espiritual. Ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman. Pagkatapos mong marinig, mula nang kayo'y magsisampalataya at paniwalaan, ano sabi dyan? Kayo'y tinatakhan ng Espiritu Santo na ipinangako. Yun yung totoong born in the Spirit. Nasa kanya ang Holy Spirit. Paano matitiyak na nasa iyo ang Holy Spirit? Kailangan mapakinggan mo yung gospel, yung aral ng katotohanan. At paniwalaan mo. Hindi mo gagamitin yung merong sumaklob sa aking mainit, merong malamig akong naramdaman, umiyak ako, bigla akong humugulgol, hindi ko mapigil. Hindi emotion, kundi maliwanag sa iyong isipan, walang talukbong, yung gospel. Maselan po ba? Yes. Kaya magkakaroon ka ng compassion na dapat mapakinggan nila, dapat maging maliwanag ang ebanghelyo. Dahil doon ka isisilang na muli. Ano ang isisilang na muli? Yung inward man mo na dating patay. So, ang isang born again, iisa na lang ang kamatayan niya. Ano yon? Physical death. Sa lahat ng tao, darating ang kamatayan. Pero ang hindi na born again, dalawa ang kamatayan. Ano yon? Unang kamatayan, espiritu. Tama po ba? Ang unang kamatayan, spiritual. Yung espiritu. Kung hindi siya na born again, meron siyang pangalawang kamatayan. Ano yon? Physical. Sinong may pakinabang? Yung born again. Bakit? Hindi na mamamatay. Abolish na yung death. Had abolished death. Nino? Ni Kristo. Saan? Sa krus. Wala na silang kamatayan. Bakit? Yung tumutukoy sa spiritual yon, meron na silang eternal life. Amen po ba? Di ba napakaganda na maging maliwanag sa ating isipan yan na natapos na yung pag pinag-ugma-ugma mo, pag maliwanag sa'yo, may rapture pa bang iniintay? Nung araw, ang mga believer, halimbawa, believer ka, pagkatapos natukso kang magmadyong, o kaya bago ka natulog, nalasing ka. Tapos pagtulog mo, binangungot ka. Ano mangyayari? Paktay. Nawalan ng saysay yung kanyang yung paniniwala. So, ganun ba yung kahuna? Samantalang ang sabi ng Bible, abolish na yung death. Kung talagang totoo na siya ay na-born in the Spirit, maliwanag sa kanya ang ebanghelyo at pinaniwalaan niya yon, abolish na yung death. Ligtas na siya. Saan siya naligtas? Sa espiritual na kamatayan. Bakit ko sinabi ito? Hindi naman sinabi na, pwede na palang gumawa ng kasalanan. Kasi nga, bilang nasa laman, may nature pa rin tong laman. Nagkakamali pa rin ba ang tao? Ang isang na born again, nagkakamali pa rin ba? Yes, pero hindi licensed to sin. Naniniwala ako, ang isang na born again ay, umaayos naman ang buhay. Nagiging maayos, hindi yung parang tuloy ka sa paggawa ng kasalanan. Kaya lang, dahil nasa laman ka pa, nagkakamali ka pa rin. Okay. But the good news is, 2 Corinthians chapter 5, verse 19. Sa mga baga na ang Diyos kay Kristo, ano nang ginawa ni Kristo sa atin patungo sa Diyos, ay pinakipagkasundo. Tingnan nyo magaling. Dahil sa ginawa ni Kristo, pinakipagkasundo
ang sanglibutan sa kanya rin. Sino yung sanglibutan? Yung lahat ng tao na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. O, di ba? At ipinagkatiwala sa amin, na Pablo, sabi niya, ang salita ng pagkakasundo. Ibig sabihin, dating hiwalay ang tao, yung espiritu niya sa Diyos dahil patay. Pero nung na-born again, dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, nagkasundo na. Ngayon, kung nagkakamali ka pa at talagang ikaw ay born again, hindi na ibinibilang, not imputing their sins. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing, o di ba? Hindi na kinakount, hindi na ibinibilang their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Yung pagkakasundo mo, muli mong pagbalik sa relasyon sa Diyos, hindi na yun mawawala. Kaya yung sinasabi ng Romans chapter 8, na wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. The Bible interpret itself. Pag maliwanag sa iyo ang ginawa ni Kristo, na pinakipagkasundo ka na sa Diyos, at yun ang ministeryo na sinasabi ni Apostol Pablo, hindi nagalit ang Diyos, at ang Diyos ba'y waring nakikiusap at naninikluhod na makipagkasundo ka na. Ang gagawin na lamang ng tao, manampalataya ka sa ginawa ni Jesus, isinundo ka na. Bakit? Tinapos na niya yung power of death, yung law. Doon mo na maiintindihan na yung law, kailangan matapos yun. Yung Old Covenant law, kasi yun yung tools, yung nagbibigay ng buhay sa sins. 1 Corinthians 15:56, di ba? The sting of death is the sin. Ang kamandag ng kamatayan, spiritual yon. Spiritual na death yon. Ay ang kasalanan. At ang strength ng sin na nananahan sa laman ay yung law. So, di ba? Naging kaaway yung law, pero mabuti yung law. Ano problema? Yung sin in the flesh. Kasi Jesus ay nagkatawang laman para doon sa krus, sa laman niya, hatulan yung nagawang kasalanan ng lahat ng tao. Good news po ba yan? Yes. Diba? Dapat ka ba magsaya? Yes. Bakit? Grabe yung ginawa ni Jesus eh. Yung laman niya na walang kasalanan, naging kasalanan, kasi doon sa laman na pinananahanan ng kasalanan, na yung law ang nagiging instrumento na ginagamit ng mga Pharisees, ng mga Sadducees, ng mga religious leader. They are the devil. Sila yung may power of death. Galing ministry of death, yung law. Kaya dapat ma-abolish matapos yung Old Covenant law of Moises, kasi yun ang nagbibigay ng death sa spirit ng tao. Kaya nung natapos ni Jesus, yung ginawa sa krus, abolish na yung law. Diba? Pinag-aralan natin, Colossians 2:14. Ipinakong kasama doon sa krus yung mga ordinansa na laban sa mga Hudyo, sa kanila. Diba? Blotting out the handwriting, yung kautusan of ordinances that was against us, laban sa mga Hudyo. Bakit? Ay lagi silang, lagi silang nagmamanifest yung death, which was contrary, laban, and took it out of the way, nailing it to His cross. Doon sa krus, pinawi niya yung ordinansa, yung kautusan na nagbibigay ng kamatayan dahil doon sa pagkatapos yung sa laman niya, doon sa laman ni Jesus, kinondemned yung sin. Sabi ng Romans 8:3, for what the law could not do, that it was weak through the flesh. Kita niyo yung flesh, yung laman. God sending His own Son, yun ang solusyon. Condemned sin sa flesh ni Jesus, hinatulan, di tapos na. Pag hinatulan, wala ng double jeopardy. Hindi na pwedeng magkaroon pa ng hahatulan pa uli. Sinong nirepresent? Yung bawat laman ng ordinaryong tao na may makasalanang laman. Sa katawan ni Jesus, sa laman ni Jesus, hinatulan. Tapos anong ginawa? Pinatay at inilibing. Di wala ng buhay, kaya circumcised na, inoperate na, inihiwalay na. Yung sinasabi ng Colossians 1:11 and 12. Circumcision ni Christ, circumcision hindi gawa ng kamay ng tao, kung hindi espiritual. Ano sabi doon? Putting away, putting off the body of sin. Iwinaksi, inoperate, inalis yung sis. Ano yung sis? Yung nagbibigay ng kamatayan sa spiritual na kondisyon ng tao. Kaya lahat ng sumampalataya kay Jesus, sa mga latay at sugat ni Jesus, gumaling na yung kanilang espiritu, hindi na magkakasakit, hindi na mamamatay. Amen? Kaya mga kapatid, napaka-importante na maliwanag yung gospel of Christ. Yung nireveal kay Paul, dapat makabisa natin yan. Maunawaan nating maliwanag. Dahil magiging matibay ka. Tama yung Romans 16:25. Yun, doon ka magiging matibay sa pananampalataya mo. Kahit na marami ay parang against, pero maliwanag sa atin ang scripture, ang salita ng Diyos. Abolish na ba yung death? Yes. Alam niyo po kasi,
Napaka-importante dadaan ka palagi sa gospel para maintindihan natin yung ating pinag-uusapan, yung ating pinag-aaralan. Di ba? Nananahan na ang Diyos sa atin. So, nasa glory na tayo ng Diyos. Yung glory niya, nasa atin na. Winaasak niya doon sa cross ang kapangyarihan ng kamatayan. Hebrew chapter 2, verse 14. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same. Si Jesus. That through death, di ba, nagkatawang tao siya, nagkatawang laman, naging partaker din siya ng flesh and blood. He also Himself likewise took part of the same, that through death, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus, He might destroy him that had the power of death. And that is the devil. Nung araw, ang pagkaalam natin na may power ng death, sino yan? Si kamatayan. Yun ang pagkakaintindi natin sa mga illustration. Pero, makikita natin, sinabi ng Hebrew 2:14, sabi diyan, dahil ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, tayong tao, meron tayong flesh and blood, siya naman ay gayon ding nakabahagi. Sino yon? Si Jesus. Siya din naman ay nakabahagi sa mga ito. Upang sa pamamagitan ng kamatayan niya, ay nalipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sino yung may paghahari sa kamatayan? Ulit. The Bible interprets itself. Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan, diyan ang galing yung kamatayan sa kasalanan na anong original niyan? Doon sa laman may nananahang sin, yung noun. Pagkatapos nung dumating yung law, anong nangyari? Hindi nila masunod yung law. Ano sabi ni Paul sa Romans 7:9? Noon nabubuhay akong walang kautusan. Pero nung dumating ang kautusan, ako'y namatay. Sin revived. Nabuhay ang kasalanan, yung nasa kanyang laman, and I died, at ako'y namatay. O, di ba? So, ngayon ang tanong, sino talaga si kamatayan? The devil. Kaya, sino yung diablo? Di ba sabi doon sa sa 14, that through death, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, He might destroy him, siya, that had the power of death. And that is the devil. Ito ba yon? Ito ba yung may buntot? Ito ba yon? Pero pag ginamit natin ng scripture, maliwanag, sino yan? Yung mga principalities na ang ministry nila ay doon sa templo, sa Old Covenant system. Tingnan natin muna yung 1 Corinthians 15:56. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan nasa kautusan. Kaya po yung law, ministry of death yon. Na dapat, ang pagkakamali po kasi ng mga principalities, yung mga opisyales na nasa templo, yung Pharisees, High Priest, Sadducees, hindi nila ginamit ito sa tamang paraan. Bakit? Tingnan natin yung Galatians chapter 3, starting verse 23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, makinig kayo magaling, ito po yung faith of Christ, yung pananampalataya ni Kristo. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Sa mga Hudyo, ba? Nasa kautusan sila, Old Covenant system, na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipinahayag. Dati sila ay nasa ilalim ng kautusan. Pero nung dumating daw, nahayag yung pananampalataya, saan yan? Kay Jesus. Ipahayag. Pagkatapos, ano sumunod? Verse 24. Ano pat ang kautusan? Ito yung purpose ng kautusan. Siya ay naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang purpose ng kautusan pala ay ito yung magiging tutor, schoolmaster, sabi sa English, to lead us to Christ. Bakit? Una, sa mga Hudyo, makita nila na hindi nila kayang tuparin yung kautusan. Di ba sabi nung Romans 8:3, for what the law could not do, that it was weak through the flesh. Ang hindi magawa ng kautusan dahil mahina ang laman. Ibig sabihin, dahil lahat ng tao ay may laman at ang kautusan ay spiritual, magkalaban ang laman at ang espiritu. Sabi ng Galatians 5:16, the lust of the spirit is against the lust of the flesh, and the lust of the flesh is against the lust of the spirit. Tapos ano sabi ng verse 17? They are contrary one to the other. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu, at ang espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Yun yung testimony ni Pablo sa Romans 7. Nalaman ko yung kautusan,
Nalaman ko kung ano yung mabuti na dapat kong gawin, nalugod yung kanyang isipan, maganda yung kautusan, pero ako'y may laman. May nanahan sa aking laman yung kasalanan. Kaya yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. So magkalaban. Contrary one to the other, yung laman at yung espiritu. So, makikita natin po dyan nagsimula yung kamatayan nung dumating yung law. Okay? Ang problema, may purpose yun. At ang purpose ng law, para makita nung una ng mga Hudyo, wala silang kaya. Kailangan nila ng Savior. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Diba? So, anong ginawa? Yun nga, yung for what the law could not do that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. So, ang maliwanag, nakuha natin yung layunin, bakit siya ay naging partaker ng laman at ng dugo na kagaya natin. Para siya mamatay. Para yung kabayaran ng kasalanan na kamatayan, kuhanin niya. Kaya maliwanag ba na yung devil, yung may power of death, ay tapos na. Amen. So, ano paniniwala? Maliwanag ba yan? Paniniwalaan pa ba yun? May power pa ang devil, may cosmic being na devil, na meron siyang pag-ingat tayo, pag hindi ka nanalangin at hindi ka puspos ng espiritu, sasakmalin ka niya kasi gumagala siya, naghahanap ng kanyang masisila. So, mga maling application. Kasi magiging against sa scripture. Diba? Tinapos doon sa cross, yung power of death. Kinuha ni Jesus. Kaya tama yung Hebrew 2:14 sa pamamagitan na siya naging partaker ng laman at ng dugo, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol, yaong may paghahari sa kamatayan. Nalipol ba? Tanong, nalipol ba? Yes. Balik ulit tayo sa Colossians, chapter 2, verse 14 and 15, na pinawi ang usapang mga nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. O inalis. Alin yon? Yung kautusan. Tapos verse 15, pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila yung mga iniligay niya sa hayag na kahihiyan. O napahiya na nga yung kaaway Sinamsaman pa. Ano yung sinamsam? Yung mga pamunuan, yung mga principalities. Diba? May mga power, meron silang kapangyarihan. Iniligay sila saan? Sa hayag na kahihiyan. Na anong ginawa ni Jesus? Nagtagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Okay. Tapos na ba ang kaaway? Yes. Sino yung kaaway? Yung mga principalities, ang ginamit nila yung law. Ministry of death yon. Kapag kayo nanatili sa law, laging magmamanifest yung death. Kaya dapat ma-abolish na yung death na yon, yung ministry of the law na ministry of death. Tingnan nga natin bakit pa sinabing ministry of death yon. Tingnan po natin, 2 Corinthians chapter 3, verse 3. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin, sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto. Sina Pablo nangangasiwa. Hindi isinulat ng tinta kung hindi ng espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato. Ano yung tapyas ng bato? Law. Diba? Yun yung 10 Commandments. Sabi, hindi na raw sa tapyas ng bato kung hindi sa tapyas ng pusong laman. Pag sinabing tapyas ng pusong laman, sa inward man, sa espiritu. Tuloy natin, verse 4. At ang gayong pagkakatiwala, yung daw ministry na yon sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo, sabi ni Pablo. Verse 6. Na sa amin naman ay napapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. So ang ministry ni Pablo, yung bagong tipan na. Hindi ng titik, kung hindi ng espiritu. Sapagkat ang titik, pansinin niyo po itong titik, sapagkat ang titik ay pumapatay. Ayun. Yung law of Moses na nakasulat, na engrave sa bato, yun po daw ay pumapatay. Datapwat ang espiritu nagbibigay ng buhay. Ano yung espiritu? Yung ginawa ni Kristo. Na kapag tinanggap mo yung ginawa ni Kristo, yung ebanghelyo, mananahan sa iyo ang Espiritu Santo. Di ba sa Ephesians 1:13? Pagkarinig ninyo ng aral ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at pagkatapos niyong panampalatayanan, kayo ay tinatakan ng Espiritu na siyang ipinangako. O di ba? Yun ang ministry of the Spirit. Yun ang new covenant. Hindi na yung titik. Sapagkat yung titik, pumapatay. Kaya dapat mawala yon. Yun yung old covenant. Dapat mapalis yon. Ngayon, kung mananatili ang isang believer sa old covenant, ay binaliwala mo yung ginawa ni Kristo. Nananatili ka sa ministry of death. Kaya tuloy, yung ipinangangaral natin nung araw, na sa oras na magkamali ka uli, kailangan mo magsisi. Bakit? Ay mapapahamak ka na naman. Ano yung kapahamakan? Kamatayan. Napaka-grabing binaluktot ang ginawa ni Kristo. So, nandun yung power of death. Nandun yung devil. Sino yung devil? Yung mga principalities. At ano yung kanilang tools? Ano kanilang sandata? Yung law of Moises. Lalo na yung templo. So, ngayon, tingnan natin. Romans
10:4, na yung kautusan, yung power of death, tinapos na yan ni Jesus. For Christ is the end of the law. Di ba? Bakit naging end si Kristo ng law? Di ba pinako niya yung yung kasulatan na laban, yung mga ordinansa, tinapos niya rito, ipinakong kasama ni Kristo, sabi ng Colossians 2:14 and 15, di ba? Kasi sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan. Sa ikatutuwid, para tayo ay maging matuwid, ang mahalaga, sumasampalataya. Sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Sa pa, Galatians 3:13 and 14. Para maliwanag po na wala na tayo sa may power of death na yung devil. Na binasa natin sa Hebrew 2:14. Sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo. Totoo, tayo ay Gentiles, hindi tayo kasama sa sumpa. Pero makikita natin na tinapos na yung kautusan. Na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. So yung curse nung kautusan, napunta kay 14, upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus upang sa pamamagitan ng pananampalataya, tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Maliwanag po ba? Kapag nasa iyo ang Holy Spirit, kapag ikaw ay born in the Spirit, nasa iyo ang Holy Spirit, ibig sabihin, tapos na yung sumpa nung kautusan na nagbibigay ng kamatay, una sa mga Hudyo. Sa atin naman, yung bunga ng kamatayan ni Eva at ni Adan, tinubos tayo doon. Diba? Nung bumagsak si Eva at si Adan, naghari ang kamatayan, tayo naman ay malaya na rin sa kamatayan. Amen po ba? Hebrews chapter 2 verse 14 para maliwanag. Dahil sa mga anak ay mga bahagi ng salaman at dugo, siya naman, si Jesus, gayon din naman nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol, yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid ay ang diablo, yung devil, yung Satan. Diba? Nalipol ba? Ano sabi niya, no? Sa pamamagitan daw ng kamatayan ni Jesus sa krus, so maliwanag, malawak na pangunawa mo. Doon sa krus, tinapos yung kautusan. Na-nailed yung mga ordinansa. Christ is the end of the law. Tapos, yung mga principalities, dahil bumagsak yung templo, wala na yung mga religious leaders. Namatay din noong AD 70. Nalipol lahat sila. Yung may paghahari sa kamatayan sa makatwid ay ang diablo. So ngayon, anong application yan? Tayong mga mananampalataya, although meron tayong problema, merong kalungkutan, pero yung joy of salvation, maliwanag po sa bawat isa na talagang nagtiwala sa ganda nung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng... So maintindihan natin itong John chapter 3 verse 14. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangan itaas ang anak ng tao. Tapos ano sabi ng verse 15? Upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Pag inunawa natin, sabi kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, parang ang word ng pagpinakinggan mo, kung kailan itinaas ni Moises yung ahas sa ilang, gayon din daw kailangan na mangyari sa anak ng tao. Yung anak ng tao po dyan si Jesus. Pag binalikan natin yung pangyayari, pag hindi ako nagkakamali sa Exodus, nung sila ay nasa ilang, sila po ay naging mga masuwayin, matigas ang ulo. Ang isa sa parusa sa kanila, nagsilabasan yung mga ahas at maraming mga Hebreo that time kinagat ng ahas at mayroong mga namatay. At sabi nila, Moises, iligtas mo kami, mamamatay kami. Diba? Dumalangin si Moises, ang sabi ng Diyos, gumawa ka ng tikin na doon ay ilalagay mo yung inukit na ahas, bronze na ahas. Ilagay mo, itaas mo. Ang bawat tumingin, pag tinaas ni Moises doon sa ilang, ang tumingin, yung mga nakagat na may kamandag ng ahas, na nakamamatay, pag tumingin doon sa ginawa ni Moises, itinaas niya, sila ay nabuhay sa physical, hindi na namatay. Yung Old Covenant is shadow, anino. Sa New Testament ay substance. Ang ibig sabihin, doon sa krus, si Jesus, kinuha niya yung evil, yung kamandag ng kamatayan. Napunta sa kanya. Para siyang naging ahas. Yung ahas na nakamamatay. Ang bawat tumingin, ang bawat sumampalataya, sabi ng verse 15, ay may buhay na walang hanggan. Kaya wala ng power of death. Kasi yung kamandag ng ahas, ng evil, tinapos na ni Jesus doon sa krus. At ang bawat sumampalataya, ang ibig sabihin ang lahat ng tumingin, hindi na mamamatay.
at meron na silang buhay na walang hanggan. Sa Old Covenant, physically, hindi na sila namatay. Yung tumingin doon sa ginawang tikin na may serpent, diba? Parang yung sa medical logo, diba? So ganun po yung makikita natin, yung kapahayagan ng salita ng Diyos. Tapos na yung power of death na kung saan yun yung devil. Maliwanag po yan. Kaya mayroon tayong kapanatagan, mayroon tayong at dapat nating i-treasure at lagi nating Diyan natin sinasamba ang Diyos, pinasasalamatan. Although may problema ka, minsan yung mahal mo sa buhay nawawala, minsan biglang may mga kalungkutang dumarating. Ang isang mananampalataya, meron na siyang matibay na pinanghahawakan, natatanggap niya minsan yung kung ano man dumarating na mga negative. Normal yan sa physical. Ano man pag-iingat ang gawin natin, hindi natin hawak, yung sinasabi natin nung nakaraang linggo, ang future. Pero the good news is, kapag tayo ay nasa pananampalataya kay Kristo, matibay ka. Nasa iyo ang tunay na pagpapala. Ephesians 1:3. Pinagpala na tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Amen?